Samuel! Wika ni Lorena, ngunit kay Ara nakatingin. Hindi tuminag si Samuel. Tila ito natulos sa kinalalagyan. At tanging sa mukha lang ni Ara, napako ang atensyon. Napatda si Dario at Lorena habang nakatayo sa pinto ng munting silid. Balak na nilang gawin ng pangyayanggaw at paggawa sana ng ritual sa pagtatanggal ng katinuan ni Ara, ngunit nakialam si Samuel. Nagtaas ng paningin si Ara mula sa pagkakatitig kay Samuel. Nilipat sa dalawang taong nakatayo sa bukana ng pinto. Kitang-kita nila ang mabilis na pagpapalit ng kulay tsokolating mata patungo sa kulay ng dugo. "Anong ginawa mo?" Tanong ni Dario sa anak na agad ginagap ang isang nakataling kamay ni Ara. Pinili nitong hindi magsalita. Kay Ara lang tinoon ang atensyon. "Dario, gawin mo na!" Nahihintatakutang wika ni Lorena. Agad tinulak ni Dario ang anak. Bagamat napaupo ito sa lupa, ay muling lumapit sa kabilang panig ng dalagitang nahahalatang nilulukuban ng kung ano sa loob ng katawan. Ngunit pinigil ang labing isa bibig ang nararamdaman. Sa halip, isa-isa nitong minasdan ang mga nasa loob ng munting silid. Napatakbo rin si Aida sa kumusyong narinig buhat sa loob, kaya agad itong pumasok. Saglit pang napatda ang babaeng aswang nang masalubong ang bagong kulay na balintataw ni Ara. Nag-umpisang sambitin ni Dario ang dasal, ngunit bago matapos ay may ilang patak ng dugo ang tumalsik sa puting papel na hawak. Napanganga ang lalaki nang makitang may tila bagay na nalaglag mula sa katre at tumama pa sa kanyang paa. Napaatras si Dario nang makita ang ulo ng anak na hindi na nakakonekta sa katawan nitong unti-unting bumabagsak sa lupa. Bago pa nakahuma ay napaigik si Dario at nang lalaki ang matang tinoon ang paningin sa tiyan niyang nabutas. Nang sulyapan niya si Ara ay nakaupo pa rin ito, ngunit malaya na ang mga kamay at mabilis na nilalantakan ang ilang piraso ng bitukang nakuha sa kanyang tiyan. Kasabay ng pagbagsak ng walang buhay na katawan ni Dario, ang sabay ring hiyawan nila Lorena at Aida. Nagunahan sa pagtakbo palayo sa kubo ang dalawang babaeng aswang. Kapwa sa po ang mga leeg na bahagyang nag-init, kasabay ang paglitaw ng itim na marka ng kodayon roon. Malayo na ang nararating ng mga paa nila Aida nang bumulusok sa kanilang harapan ang itim na ibon. Pinigil ng dalawang humiyaw, takot na marinig ni Ara ang kanilang mga boses. Tila kasi sinusundan sila ng mabangong samyo ng rosas. Ang ibon ay naging si Pelisa. Nakangangang natuon ang mata ng dalawa sa isa sa kulang na bahagi ng katawan ng babae. Pagapang itong kumapit sa suot na palda ni Aida, samantalang si Lorena ay napasapu sa leeg at bahagyang lumayo. Nabisto ako. Kumakain talaga sila ng aswang. Hindi ko napigilan, amoy presa kasi. Sunod-sunod na wika ni Pelisa na naghahalo ang takot, ang luha at ang uhog sa muka. Napaatras si Aida ngunit walang masabi. Saglit itong tumingin kay Lorena, ngunit bago bumuka ang mga bibig nito, ay inunahan naman ni Lorena sa pagsasalita. Ipasa mo kay Aida ang pambura ng bakas. Kami nang bahala. Pigil ang nginig sa boses na wika ni Lorena. Nanlalaki ang matang tinignan ni Aida si Lorena. Ipasa mo na, Pelisa. Kami nang bahala. Muling wika ni Lorena. Umaatungal na nilahad ni Pelisa ang nanginginig na palad kay Aida. Aida! Tawag ni Lorena sa babaeng nalilito, ngunit agad naman tinapik ang palad ni Pelisa. Ngayon, pumunta ka sa kubo. Ipaliwanag mo kay Labosing ang lahat. Kami nang bahala. Wika pa ni Lorena bago hinatak palayo si Aidang tila natutulala. Dahil pinasa ni Pelisa ang kakayahan kay Aida, lahat ng binura nitong bakas at samyo na naputol sa ere
ay muling lumitaw. Maging ang daan patungo sa kubo na kinalalagyan ni Ara. Mabilis na tinungo ni Pilisa ang daan patungo sa kanilang piniling pansamantalang pugad. Hindi na nito napansin ang dalawang kasamang nawala bigla dahil ginamit na ang kakayahang pinasa niya. Hubot-hubad na nagmamadaling tinungo ni Pilisa ang kubo. Bagamat iika-ika dahil wala ng isang pares ng paa, ay mabilis pa rin niyang narating ang silid ni Ara. Saglit siyang natigilan ng makaamoy ng sariwang dugo at amoy burak. Ngunit pinaliwala lamang niya ito. Tuloy-tuloy pa rin sa silid na kinaroroonan ni Ara. Ang unang bumungad sa kanya ay ang gutay-gutay na mga katawan. Saglit siyang napatda ng makarinig ng tunog ng mararahas na pagpangas sa lamang hilaw. Ginala niya ang mata at nagtama ang kanilang paningin ni Ara na kanina pa pala siya minamasdan habang abala ito sa pagkain. May tila init na dumapo sa kanyang leeg kasabay ng pagngisi ng katulad niya ay wala ring saplot na dalagita. Tila na kontento sa pagtingin sa kanya, muli nitong tinuloy ang pagpangas sa mga katawan na nakakalat. Samot-saring isipin ang bumaha sa kanyang ulo, ngunit tumigil ang mga tanong na dumadaloy sa kanyang utak nang mahagip ng kanyang mga mata ang dalawang ulong pugot na pag-aari ni Samuel at Dario. Magkatabi, nakapatong sa pinakasulok na mesa ng kwarto. Paatras at halos magkandarapang muling nagsaibon ang babae at lumipad palayo. Kahit nasa ilalim ng baluting tagabulag, hindi maiwasang manginig nila Lorena nang dumaan sa harap nila ang mag-inang Kodayon. Mas mahahaba ang yaring mga kuko at mababalasik ang namumulang mga mata ng mga ito. Tinakpan ni Lorena ang bibig ni Aida nang takasan ng mahinang nguy-nguy ang nanginginig nitong labi. Saglit tumigil ang mag-ina sa munting nguy-nguy na narinig bago ginala ang paningin sa paligid. Nangalisag ang mga balahibo ng dalawang aswang nang tumapat ang mga mata ni Caridad sa direksyon na kinatatayuan ng dalawa. "Nay, umigting yung samyo banda roon," tawag ni Isay sa matanda. Tumangulang si Caridad at sinenyasan ng anak na mauna na. Nang masigurong malayo na ang anak, ay muling tinuon ni Caridad ang mata sa direksyong nararamdaman niyang may mali. "Galingan niyong magtago at siguraduhin niyong hindi namin kayo mahuhuli. Hindi niyo alam kung anong gulo ang inumpisahan ninyo. Hindi kami tatawagin Kodayon, kung bitch lang kami. Super bitch kami, mga inday." Nakangising wika ni Caridad sa direksyon na may naaamoy siyang mahinang samyo ng burak. Kung maaari lang, nahalihawi ng matatalas na kuko ni Caridad ang paligid na naaamoy niyang may mali, ay ginawa na niya. Ngunit wala iyong silbi. Ang baluti nakaparehas ng pambura sa marka na siyang gamit ng kanilang kalaban ay sadyang makapangyarihan. Walang sandata o talim, gaano man katalas ang kaya itong hiwain o sirain. Ganon katibay ang baluti na gamit nila Lorena at Aida. Tumalikod si Caridad at agad na wala sa kanilang paningin. Sakalang nakahinga ng maluwag ang dalawang babae bago nagmamadali rin silang tumakbo palayo. Nakaramdam ng panunuyo ng lalamunan, tumigil sandali ang dalawa sa nadaan ng ilog. Tila mga uhaw na asong sinubsob ang kani-kanilang muka sa tubig. Paulit-ulit na kinakaskas ni Aida ang leeg. Umaasang mabubura ang itim na markang pahalang na naroroon nakaguhit. "Kahit pilasin mo pa ang balat mo, hindi yan mawawala. Namarkahan na tayo. Ang kailangan nating gawin, katulad ng payo ng matanda, galingan natin ang pagtatago." Wika ni Lorena na bahagyang kinakaskas rin ang leeg
Hindi niya maitago ang panginginig ng mga daliri. Naisip niya ang mga kamag-anakang iniwan. Tiyak na ipagkakaluno siya kapag sinubukan niyang muling umuwi. Maaari man niyang takpan ang leeg gamit ang pinagpatong-patong na tela. Hindi naman maikukubli ang marka niya dahil sa dumikit na rin sa katawan niya ang samyo ni Ara. Palatandaang may nagmamay-ari na sa kanyang katawan bilang pagkain. Bahagya siyang napailing at halos maduwal. Bakit naman kasi pinauso sa Kudayon ang pagkain ng kapwa aswang? Di sana'y hindi ganong karumal-dumal ang dadanasin nila kung sakali. Nakapatay na siya ng kapwa aswang dati at hindi kaaya-aya ang amoy ng dugo nito. Amoy burak na maanta na ewan. Ang dugo at laman ng mga aswang sa ilong ng kapwa aswang ay hindi mabango. Hindi nakakagutom at base sa kanyang karanasan ay minsan tila amoy kalawang pa. Di tulad sa dugo at laman ng purong tao na sa iba't ibang prutas maikukumpara ang samyo. Isa iyon sa dahilan kung bakit nangangalisag ang pinong balahibo ng aswang sa lahing Kudayon. Wala silang pili at madalas wala silang awa. Maaari naman siyang tanggapin muli ng mga magulang ngunit hindi ng mga kamag-anakan niya. Kung uuwi siya na may marka ng Kudayon, parang sinintensyahan niya na rin ang mga masusumpungan sa kanilang lugar. Ang Yanggaw kasi ay wala pang kabusugan. Ang nais lang nito ay lumamon ng lumamon. Mauubos ang lahi niya kapag umuwi siya. O hindi naman kaya ay papatayin na siya agad at ipapatapon sa malayo ng mga kamag-anakan upang hindi sila madamay sa gulong bitbit niya. Lihim siyang napatingin kay Aida na hindi magkandatuto ang pagkaskas sa sariling leeg. Isang plano ang naisip niya. Samantala, mula sa mabilis na pagtakbo ay isang puwersa ang malakas na tumama sa tiyan ni Pilisa. Humagis ang babae at tumama sa isang puno. Nagalatukan ang mga buto niya sa tadyang sapagkat nang tumama siya at bumagsak ay tila may tumadyak pa sa kanya sa bandang bewang. Plaktang lumagapak ang pobreng babae na sumuka ng buo-buong dugo. Humihingal na tumingin si Pilisa sa dalawang pares ng walang sapin sa paang patungo sa kanya. Sumasagitsit pa sa ilong nito ang samyo ng rosas na bagong bukadkad. Hindi tayo pwedeng magkasama. Maghiwalay tayo. Wika ni Lorena habang ginagala ang paningin sa paligid. Malimit rin ang pagsinghot nito sa hangin. Bakit hindi? Pag dalawa tayo, mas malakas tayo. Tutol ni Aida. Umiling-iling si Lorena. Ang totoo, kayang-kaya ni Ara silang patayin ng sabay. Malakas ito dahil Yanggaw at pinalakas pa ng galit at puot na pinanggagalingan ng paghihiganti. Kung bakit kasi ito ni Yanggaw ni Samuel agad, napakatanga ng bastardo. Pinaira lang ulong hindi nag-iisip kesa sa utak na nasa loob ng bungo. Lorena, untag ni Aida. Kita niya ang kalituhan sa mata nito, maging ang pagkamot sa ilong dahil sa umiigting na amoy ng rosa sa paligid. Tanda na, namarkahan na sila ng Kudayon. Tinignan ni Lorena ang babae. Bakit mo ginawa yung kay Pilisa? Bakit mo siya pinain kay Ara? Nanunurot na wika nito. Lumikot ang mata ng myusa ng grupo. Hinahabol na siya ng dalawang Kudayon. Wala na rin siyang pag-asa. Kahit hindi pa siya namarkahan. Kaya pinakuha ko na sa iyo ang pambura ng bakas kesa makuha pa ng iba. Ang laking tonta nun. Hindi nag-ingat. Naturingang may pambura ng bakas, nasundan pa ng nanay at lola ni Ara. Hindi nagustuhan ni Aida ang mga sinabi ni Lorena. Akala niya kahit paano, solid silang tatlo. 5 taon na rin silang magkakasamang nangangaso. At sa 5 taon na yon,
Pinoprotektahan nila ang isa't isa. Wala ba iyong halaga kay Lorena? Nilahad ni Lorena ang kamay. Ipasa mo sa akin ang pambura ng bakas. Utos nito. Napatitig si Aida sa myusa ng kanilang grupo. Alam niyang may ugali itong mapagmayabang at mataas ang tingin sa sarili. Ngunit hindi niya sukat akalaing pag nawala ang mga bossing nila, magiging ganito silang tatlo. Pinasadahan siya nito ng nag-uuring tingin. Oh, huwag mong sabihing mali ako. Hindi mo pa ba nahahalata? Sa atin tatlo, tayong dalawa lang ang laging magkasama. Tayong dalawa ang laging katabi nila bossing. Kasi naman bukod sa hindi na nga kagandahan yan si Pilisa, nuknukan pa siya ng katontahan. Ano bang iniisip mong dahilan kung bakit laging pinagbabantay siya at laging tagalinis ng mga kalat natin? Dahil mukha siyang tsimiaa. Tsimiaa sa utak, tsimiaa sa itsura. Nakapamewang na wika nito bago tumalikod at nag-umpisa ng maglakad. Natigilan ito sa paghakbang nang maramdamang hindi sumunod si Aida. Alam nilang hindi na magtatagal si Pilisa. Baka nga pinapangas na ito ni Ara ngayon. Ngunit hindi man lang nirespeto ni Lorena. Mapagmataas pa rin ang babaeng aswang at walang pakialam. Makasaling man ang damdamin ng iba. Tama ka. Kailangan nating maghiwalay. Malamig na wika ni Aida, sabay ng pagkuyom ng mga palad nito. Pero hindi ko sa'yo ipapasa ang pambura ng bakas. Manigas ka. Pakawalang putang hayop ka. Wika nito bago tumakbo pabalik sa pinanggalingan nila. Natulala si Lorena. Balak niya sanang isahan si Aida sa pamamagitan ng pananakot dito upang maipasa sa kanya ang pambura ng bakas. Saka siya tatakbo. Ngunit nakalimutan niyang matalino nga pala ito kaysa sa kanya. Nakita pa niyang muli itong gumawa ng bagong yapak bago binura ang lumang yapak nilang dalawa. Agad itong naglaho sa kinatatayuan at ang pagkawala ng samyuri nito sa hangin. Halos masabunutan ni Lorena ang sarili sa ines. Naisahan siya ng putyo-putyong dalahira. Sa kanilang dalawa, mas marami siyang alam. May dugo siya ng aswang. Ngunit wala namang iyong naitulong sa mga sandaling ito. Mabilis na tumakbo si Lorena. Nakarating sa isang highway. Humihingal na tinapat niya ang pisngi sa lupa. Narinig niyang may paparating na sasakyan. Kotse. Batid niya, sagaan ito. Iba kasi ang bigat ng jeep at bus. May kakayahan ng ilang lahi ng aswang na malaman kung anong mayroon sa paligid sa pamamagitan ng pagdikit ng tenga sa lupa. Kung ano, ilan, at gaano kabigat ang paparating o nakalayo. Saglit lang, nakita ni Lorena ang isang itim na kotseng paparating. Agad siyang nagtatatalon, kumaway ng paulit-ulit. Pinapakita na kailangan niya ng tulong. Nakahinga siya ng maluwag nang tumigil ito sa kanya. Isang lalaki ang sumungaw sa tinted na salamin. Pinasadahan siya nito ng mapang-uring tingin. Bossing, pasensya ka na. Maari bang sumakay? May humahabol kasi sa akin. Pinanginig ni Lorena ang boses at pagkuway lumingon-lingon pa sa madadawag na halamanan na pinanggalingan kanina. Ganun ba? Sige, sakay na miss. Agad tumalima ang makarismang dalaga. Sumakay. Pagkasara ng pinto, ay humarurot ang sasakyan. Lorena nga pala. Ikaw, bossing? Nagpapakyut na wika nito sa lalaking hindi matuon ang mata sa kalsada dahil napapatingin madalas sa babaeng napakalakas ng karisma. Diyo na lang. Tipid nitong wika. Saan ka ba patungo ngayon? Tanong ng dalagang matamis ng ngumiti. Saglit na napakunot ng noo ang lalaki. Nagtaka sa dalaga. Malayo na ang reaksyon nito sa kaninang tila iiyak na akto. Bahagya siyang napaisip, ngunit sinagot naman ang tanong ng babae. Sa Baguio ko pupunta ngayon .
Nangingit-ngitan ang mga ngipin ni Aida habang tinatanaw ang kotseng sinakyan ni Lorena. Nagmura pa ito saglit bago pinagpatuloy ang daang tinatahak taliwas sa daang tinungo ng huli. Ilang oras na rin siyang naglalakad bago napalingon. May paparating na jeep. Agad niyang tinanggal ang gamit na baluti upang makita siyang muli ng ordinaryong mga mata. Muling lumitaw ang samyo niya sa hangin. Agad niyang pinara ang sasakyang paparating na hinintuan naman siya agad. Pinili niyang tumabi sa driver dahil wala rin itong katabi. Sa unahang bahagi ng jeep, agad siyang nag-abot ng bayad. "Hanggang saan ho kayo, Manong?" tanong nito sa driver na saglit siyang pinasadahan ng tingin. Tanay ako, Baras." Wika nito. "Baras ho, makikibaba na lang ho roon." Wika nito bago inabot ang 100 pesos sa driver. Agad siyang sinuklian ngunit tumanggi siya. Sinabing 2 tao ang babayaran niya upang masolo ang 2 upuan. Tumango naman ito. Hinilig ni Aida ang ulo sa gilid na parte ng jeep. Pumikit at pinilit hindi isipin ang magandang mukha ni Ara. Ang totoo na hindi nila alam ay walang kwenta ang pinag-aagawan nilang pambura ng bakas. Masusundan at masusundan sila ni Ara dahil naguhitan na ng dalagita ang mga leeg nila. Tila sila mga asong may tali sa leeg ngayon at hawak ni Ara ang dulo ng bawat tali. Kahit anong tago, sulong at palag nila, mahihila at mahihila sila pabalik ng dalagitang kudayon. Tunay na makapangyarihan ang kakayahan ni Pilisa na pag-aari na ngayon ni Aida. Ngunit kahit anong gawin niyang pagtatago, hindi siya makakatakas sa ilong ng yanggaw na kudayon. Mabilis na narating ng mag-inang Caridad at Isandra ang kubong pinagmumulan ng samot-saring samyo. Nagahalo ang mga samyo sa ere. Amoy burak, sariwang dugo, at masangsang na nabubulok na laman ng tao. At higit sa lahat, ang amoy ng rosas. Rosas na bagong bukadkad. Saglit na gumuhit ang takot at pag-aalala sa mukha ng 2 babae. Agad pinasok ang bahay na walang laman, subalit mayroong mga piraso ng katawan ng mga aswang ang kanilang nasumpungan. Tirang pirasong mga laman ng katawan nila Samuel at Dario. "Nay," nag-aalalang wika ni Isandra sa ina na nahulog sa malalim na pag-iisip habang pinagmamasdan ang bawat sulok at pasimano ng kubo. Napako ang mata ng matanda sa papag na kawayan, sa kumot na maraming bahid ng natuyong dugo at sa 4 na tali ng kadenang may padlock ang bawat dulo. "Pinaboy nila ang Ara natin." Hindi halos maisatinig na wika ni Isandra. Napaluhod ito sa lupang basa pa sa mga dugong naghalo-halo. "Alam nila. May alam sila sa pagkatao ni Ara. Ginawa nilang aswang ang apo ko. Hindi lang sila handa sa naging resulta." Wala sa sariling wika naman ni Caridad. Kumuyom ang mga kamao ni Isandra. Ang maamong muka ay naging mabalasik. Ang tsokolating balintataw ay naging kulay dugo. Habang dumadaloy sa pisngi, ang mga luhang hindi mapatid-patid sa pag-agos. Naging lamang tiyan na niya ang 2 kasama ng mga ito. Hindi iyon nakatakas, katulad ng iba. Muling wika ni Caridad. Tirik ang araw ng katanghaliang iyon, nakatulong upang magliyab ng matindi ang nasusunog na kubo. Nilinis nila Caridad ang pinagkainan ni Ara upang wala nang makasumpong pa niyon. "Nasa paligid lang siya, Nay. Malapit lang dito."
Wika ni Isandra habang masamang tinitingnan ang nasusunog na kubo. Tumigil ang mabibilis nilang mga binti sa isang maliit na yungib na nasumpungan nila nang tinalon pababa ang narating na bangin. Hinubad ng dalawang babae ang mga sapin sa paa upang maramdaman kung anong lagay ng kanilang si Ara. Sabay na pabuga sa hangin ng dalawa. Takot, gutom, at malapit ng pagbitaw sa katinuan ang kanilang nararamdaman mula sa lupa na galing sa mga walang sapin din nitong mga paa. Akmang papasok na sa loob si Isandra nang saglit itong pinigilan ni Caridad. Isay, huwag mong biglain. Hindi maaaring mapatid ang katinuan ni Ara. Magiging mapanganib siya pag nagkataon. Paalala ng matanda sa batang ginang na nakaguhit sa muka ang hindi maisatinig na sama ng loob at galit para sa kumante ng kanyang dalagita. Maingat at dahan-dahan pumasok ang dalawa sa yungib. Si Isay ang tumawag. Ara? Tawag nito sa kadiliman. Nakarinig sila ng dahan-dahang pagkilos, kasabay ng mahinang singasing. Lumingon si Isay sa ina, humihingi ng payo sa tingin na pinukol. Umiling si Caridad at sinabing maghintay pa sandali. Nang tumigil ang mahinang singasing, ay maingat silang humakbang papasok. Pinagana ng dalawa ang mata ng kudayon na nakakakita sa dilim. Upang tuluyang madurog lang ang kanilang mga puso sa itsura ng kanilang si Ara. Sa pinakasulok ng yungib, nakasiksik ang walang saplot na katawan na dalagita. Sabog ang magulong buhok na maraming nakasabit na dahon, sanga at ilang natuyong dugo at alikabok ng lupa. Bagamat papagaling na, kita ang bawat bakas ng mga kagat, ubing mga pasa at kulay dugong mga sugat. Napaluhod si Isay sa biglang paglambot ng mga binti at tuhod dahil sa itsura ng anak. Pinaling ni Caridad ang tingin sa ibang direksyon. Dalawang kamay na napasa po ito sa dibdib na sumikip. Dahang-dahang umangat patungo sa kanila ang mga nalilitong tsokolating mata. Napakarungis ng hubad na katawan ni Ara. May malaking hiwa pa ito sa pisngi na unti-unting naghihilom. Ang labi nito ay namamaga at bahagyang putok ang ibabang bahagi ng bibig. Dahil hindi ko dayon ang yumanggaw kay Ara, mabagal ang proseso ng paghilom ng mga pinsala nito sa katawan. Nakikiamot pa ang pagbawi ng lakas at katinuan sa mga naranasan ng halos 2 araw na lumipas. Dahan-dahang nilapitan ito paluhod ni Isandra. Nanginginig ang mga kamay na sinapo ang pisngi ng anak. Sinalubong niya ang tila litong paningin nito na hindi sa kanya mapako-pako. Palipat-lipat ang mata nito sa ina at sa lolang sa kanyang gutom na sikmura ay mabango. Kilala niya ang mga ito ngunit tila manhid sa damdamin ang dalagitang rinig na rinig nila ang pagkalam ng sikmura. Ara, anak, andito na si nanay. May bikig sa lalamunang bulong nito sa dalagita. Huminto ang pasalit-salit na nalilitong mata ni Ara. Tumigil iyon sa tsokolate ring mata ni Isandra. Ang pamilyar na boses nito ang tila ba humatak pabalik sa nawawala na sa sariling dalagita. Nay? Tanong nito na agad naman sinagot ng yakap ng lumuluhang ina. Pinalupot ni Ara ang mga braso sa katawan ni Isay. Saglit na nakiramdam. Nang marahang hinagod ni Isay ang ulo nito at buhok na laging ginagawa nito dati sa batang anak, ay sakalang namilog at lumamlam ang tsokolating mata ni Ara. Bago malakas na humagulgol.
Tila paslit na nagsumbong paulit-ulit sa ina na nabibiyak ang puso naman sa bawat hikbe at di magkandatutong pagsasalita nito sa lahat ng naranasan sa 2 araw na nagdaan. Kinulong ni Isay ang anak sa mga brasong nanginginig. Hindi niya na rin napigilan ang mga luhang bumalong sa kanyang mga mata habang pinapakinggan ang sumbong ng anak. Salbahe sila, Nay. Mga salbahe. Salbahe sila. Salbahe. Salbahe sila, Nay. Tila bumalik sa pagkamusmos na paulit-ulit nitong sumbong. Sumalo si Caridad sa yakapan ng mag-ina. Pinipilit ng 2 punan ang sakit ng damdamin ng bawat isa sa pamamagitan ng mainit na yakap. Panay ang bulungan nila ng walang humpay na paghingi ng pasensya at kapatawaran sa dalagitang hindi nila nasagip sa impyernong nasilip. Akay-akay ni Isay si Ara, palabas ng yungib, maigi at nakakuha ng damit si Caridad di kalayuan sa lugar na kinaroroonan. Naisa ng pangkuin ni Isay ang anak, ngunit tumanggi ang dalagita. Pabulong itong nagtanong sa ina maya-maya. Saan tayo pupunta, Nay? Halos basag na boses nitong tanong na agad sinagot ni Isay. Uuwi na tayo, nak. Kumunot ang noo ni Ara. Kasabay ng pagtigil ng paglalakad, marahas na bumitaw ito sa pagkakakapit sa braso ng ina. Uuwi? Anong sinasabi niyo? Tila bumalik sa kalituhan na wika ng dalagita. Ara, pakiusap, kumalma ka. Wika ni Isay na akmang lalapitan muli ang anak na unti-unti namang humahakbang paatras. Ara, tawag naman ng lola nito na mabilis inikutan sa likod ang dalagitang unti-unting nangangalisag ang mga balahibo. Humahaba ang kuko at nagiging pula ang mga balintataw. Nak! Tawag muli ni Isay kay Ara na unti-unting nagbabago na ang anyo. Marahas na pinilig ni Ara ang ulo, tinakpan ng tenga bago sinabunutan ng sarili. Nararamdaman niyang tila napupunit ang kanyang mga balat. Masakit ang pagtubo muli ng mga kuko sa kanyang mga daliri. Nagpapalit anyo na siya. Masakit pa rin ang mga dating sugat at pinsala sa katawan, kaya hinamig niya muli ang sarili upang pigilan ang pagpapalit anyo. Hindi na ako pwedeng umuwi. Hindi na ako makakabalik. Wika nito sa ina bago marahas na pinales ang mga kamay nitong kumapit sa kanyang braso. Pinilit ni Isay na lumapit, ngunit malakas siyang binalya ni Ara. Bumalandra sa lupa ng ilang hakbang ang ginang, ngunit mabilis itong tumayo sa pagkakahiga at hinawakan ang mga kamay ng anak. Nay, tulong! Tawag ng batang ginang sa kanyang ina. Habang pinipigil si Ara na nais manakbo, may pinisil si Caridad sa bandang batok ng nagwawalang dalagita, ngunit imbis na mawalan ito ng malay, tulad ng nangyayari pag ginagawa ito nila Lorena, ay nanghina lang ito bago bumagsak sa lupa. Maagap naman itong pinangko ni Isandra. Ramdam pa rin ni Isay ang mahihinang panglalaban ni Ara, ngunit unti-unti itong nauupos. Nauwi na lang sa mga bulong ang mga salitang lumalabas sa putok at maganitong mga labi. Hindi na ako makakabalik, Nay. Ikaw, si Tatay, si Lola, sila Sonia at Belinda. Hindi na makakabalik ang Ara niyo. Wala na si Ara niyo. Saglit itong tumigil bago pumikit. Nagunahang lumandas sa marusing na pisngi ng nakapikit na dalagita ang masaganang luha.
Hindi na ako ang Ara ni Sean, Nay. Hindi na babalik ang Ara niyo. Panay ang angat ng takip ng umuusok na takore. Umaapaw sa labi nito ang bula ng kumukulong tubig. Ngunit hindi iyon pinapansin ni Caridad. Kahit hawak nito ang sarte na baso. Nakatitig lang sa apoy ang matanda. Inagaw ang kanyang atensyon ng mga naganap at magaganap pa sa hinaharap. Tunay na masakit sa damdamin na masaktan ang sariling anak, ngunit doble ang hagupit ng sakit sa damdamin kapag apo na ang nasaling. Ang kanilang si Ara, walang malay sa kabilang silid, tuluyan ang naging kudayon, tuluyan ang umanib sa katauhang taglay nila. Kasama na nila sa sirkulo na kumakain ng tao at aswang. Katulad ng mga panaginip at bangungot na minsan ay sumisilip sa kanyang mahimbing na pagtulog, hindi niya sukat akalaing magkakatotoo ang ilang bangungot at hahampasin sila ng malaking unos. Akala niya nang magpa siya itong maging purong tao ay susunod ang panahon. Ngunit katulad niya, may kanya-kanyang paraang hinabi ang tadhana upang kumapit sila sa talim ng pagiging kudayon. Tila sa mga nalahian at nasalinan ng dugo ng lahing may mataas na antas ng pagiging halimaw na lumalapan ng may buhay, ang kanilang pamilya lamang ang hindi makaalis at makaalpas. Kaya iilan na lang ang kudayon na nagkalat dahil pinili ng ibang henerasyon na maging normal. Mas madali ang buhay kapag ganoon. Ngunit tila sinala ang kanilang pamilya upang piliing magdusa sa nakakamarahuyong pagkain ng tao at aswang. Kapalit lang ng iilang pambihirang kakayahan. Bahagya siyang napahinga ng maluwag, maigi, at hindi tuluyang napatid ang bisi ng katinuan nito. Saglit lang itong tila naging lutang at hilo dahil sa dasal na binanggit rito. Kung nagkataong hindi nito napatay ang yumanggaw at tuluyang nabunot ang hibla ng katinuan ni Ara, hindi na ito makakabalik sa dati. Magiging sunod-sunuran na ito sa yumanggaw sa kanya kung sakali. Mabigat ang damdaming tinuon niya ang paningin sa anak na si Isandra, na katulad niya ay inalipin na rin ang sariling mga isipin. Nais magwala ng batang ginang, nais niyang magliyab, nais niyang pinuhin ng matatalas na ngipin ang mga sumaling sa kanya si Ara. Bakit ito ang natapatan ng mga nagawa niya dati? Bakit ito ang siningil sa 2 taon na pagre-rebelde niya sa buhay? Bagamat nagbago, alam ng may kapal na hanggang ngayon ay nagsisisi pa rin siya. Tuwing ipipikit niya ang mga mata, ay nakikita niya sa saradong mga talukap ang mga batang palaboy na pinagpiestahan niya nung yanggaw pa lamang siya. Hindi niya gusto iyon, ngunit hiningi ng pagkakataon. Ngunit bakit si Ara ang kailangang makaranas ng ganoon? Bakit hindi na lang siya? Sabay na napalingon ang 2 babaeng kudayon sa pintong umingit. Iniluwa niyon ang dalagitang si Ara. Malinis na ito, nakapanjamang pantulog. Sabay na napupuntong hininga si Isay at Caridad. Halo ang pagmamahal at pag-alala ni Isay. Si Caridad ay paghanga at hindi maiwasang pagmamalaki para sa bagong anyo at presensya ng apo. Bahagya kasi itong tumangkad. Tila naging buhay at mas kumapal ang itim at alon-alon na buhok na sumasabay sa bawat galaw ng balingkinitang katawan. Naging kulay makopa ang dating maputlang labi. Nangungusap ang matang tsokolate na pinaliligiran ng malalatik na pilikmata. Lahat ng aspetong pisikal ay umigting,
upang makahalina ng may buhay na maaaring ilaman sa tiyan. Sa dalawang babae, si Caridad ang unang tumalima sa pagkakatitig sa dalagita. Kinuha nito sa mahabang sopa na kawayan ang isang supot na papel, inilagay sa mesa, na kinatatapatan ng papaupong si Ara. Nangunot ang noo ng dalagita na bahagyang kinalamlam ng mata ni Caridad. Naroon pa rin si Ara sa dalagitang minamasdan. Gawain kasi iyon ng kanyang apo tuwing nag-iisip at nalilito. Tumindig naman si Isandra at tumungo sa banggerahan. Kumuha ng basong sarten at nilagyan ng kumukulong sa labat. Maingat na inilagay sa tapat rin ni Ara. Tinapunan iyon ng tingin ng dalagita bago tahimik na inabot, hinipan saglit at dahang-dahang sumimsim. Matagal na namayani ang katahimikan. Tanging ang mahinang sipol ng kumukulong takore ang naririnig. Pinipili ng tatlo ang mga salitang nais sabihin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Ara bago inilapag sa hapag ang tangang basong sarten. Si Itay ho, kamusta ang lagay niya? Basag ng dalagita sa nakakatulig na katahimikan. Agad namang pinayapa ng batang ginang ang uusbong na alalahanin sa magulo pang isipan ni Ara. Sinabi niyang ayos na ito at kasalukuyang bumabawi ng lakas. Muling bumuntong hininga ang dalagita. Matamang pinipili ang nais ilahad. Matyagang naghintay ang mag-inang si Caridad at Isandra. Ayoko na hong pag-usapan pa yung mga bagay na dinanas ko nung ilang araw na nagdaan. Sana po, hindi na natin pag-usapan pa yon sa mga darating na panahon. Bahagyang nguminig ang boses nito. Saglit tumigil bago nagpatuloy. At sana po, bagamat nangyari na, huwag sanang magbago ang pagtingin niyo sa akin. Kahit na ilagay ko sa mga kamay ko ang katarungan na nais ko. Napayo ko ang dalagita at pumikit. Lihim na nagtagpo saglit ang mga mata ni Caridad at Isandra. Ngunit alam nilang may nais pa itong sabihin, kaya muling pinili ng dalawa na maghintay. May 3 pa ho akong hahanapin at hindi ko alam kung kailan ako babalik. Kasabay nito, nais ko hong maglagalag muna. Mahina nitong wika. Saglit hinamig ng dalagita ang sarili. Nang dumilat maya-maya, ay muli itong nagsalita. Maaari niyo ho bang gawa ng paraan ang pagpapaalam ko kay Itay at sa mga kaibigan ko? Pati na rin ho kay Sean. Kunot noon itong Anas. Halatang hindi humihinga sa ilong upang hindi maglaway sa 2 babaeng naaamoy. Kami nang bahala. Wika ni Isay na sinilayan ng paghanga sa mata sa nakikitang pasensya at pagpigil ni Ara sa sariling sakmalin sila. Kung ganoon, mainam pala ang laman ng supot na iyan. Nguso ni Caridad sa paper bag. Upang malipat sa ibang bagay ang atensyon, kinuha ni Ara ang supot. Inilabas roon ng isang bestidang moderno ang tabas na madaling tanggalin kapag kinakailangan. At ang kwintas niya na binigay sa kanya dati ng kanyang lola na sa pagkakaalala niya ay pinigtas at nawala. Maayos na ito at hindi halatang nahinang na ang naputol na parte. Tumindig sa pagkakaupo si Caridad at may kinuha sa loob ng kanyang silid. Tapos ay inilagay sa mesa at inusog kay Ara ang isang may kaliitang kalupi na gawa sa buri na halatang busog sa laman. Kinuha rin iyon ni Ara at nakita sa loob ang maayos na nakarolyong perang papel na tig-1,000. Ang dami naman ho nito.
Wika ni Ara sa lola na sumisimsim ng salabat. Bawat galaw mo sa pupuntahan mo, kailangan may dala kang salapi. Mas mapapadali ang pagtuloy mo sa ilang pahingahan at pagbili na rin ng mga personal na gamit. Hindi lahat ng lugar na mararating ng paa mong walang sapin ay nangangailangan ng pera, pero minsan kailangan mong makibagay sa ilang mapupuntahan mo. Paliwanag ni Isay. Ayokong maging bagamundo ka. Nagbabasa ako ng dyaryo madalas, Ara. Ayokong may mabasa isang araw sa front page na magandang bebot snatcher, tapos nakamagshot yung mukha mo. Nakataas ang kilay na wika ni Caridad habang dinadala sa labi ang sarten na baso. Bahagyang gumuhit ang ngiti sa labi ni Ara na ikinatuwa ni Isay. Sinakyan ng ginang ang pakwela ng ina. Yung tik-tik na dyaryo pa rin ho ba ang binabasa nyo? Nanunuksong wika nito sa matandang saglit na nasa med sa iniinom na salabat. Basta nagbabasa ako ng dyaryo tapos. Pagdidepensa nito sa sarili. Mahinang tawa ang pinakawalan ni Ara na sinabayan rin ni Isandra. Sa puntong iyon, alam nilang tatlo na patapos na ang unos. Nag-uumpisang maging kahel ng langit. Padapit hapon na. Tumindig si Ara upang magpalit ng damit at maghanda sa pag-alis nang saglit itong pinigilan ng kanyang ina. Huwag ka muna magbihis. Kumain ka muna. Nakangising wika nito na ikinakunot ng noo ni Ara. Tinanggal ni Isay ang malaking kadena sa pinto ng silong ng bahay ni Caridad. Binuksan ang ilaw at tumambad sa mata ng tatlo ang natutulog at nakagapos pa na si Pilisa. Otomatikong sumingasing si Ara. Ang matang kulay tsokolate ay naging pula. Humaba ang mga kuko. Nung makita kong may itim na marka siya sa leeg, alam kong may kodayo na nagmamay-ari sa kanya. Kaya hindi ko siya binigay sa lola mo. Pero maaari siyang makatakas kaya pinutol ko na ang mga binti niya at maayos na binalot upang hindi maubos ang dugo at agad gumaling. Tinanggal ko na rin ang samyo niya kaya hindi mo siya naamoy kanina. Napagtanto kong isa siya sa mga sumalbahe sa'yo. Bagamat gustong gusto ko siyang patayin, ay pinigil ko ang sarili. Ikaw na ang bahala sa kanya, anak. Mahabang paliwanag ni Isay. Mabilis na nilapitan ni Ara si Pilisa. Tinanggal nito ang busal sa bibig bago sinagpang ang nakagapos na babaeng aswang. Naiiling na iniwan ni Isay at Caridad ang dalagita. Saglit pa, nagkamalay ang aswang na kinakain ng buhay. Pumailan lang ang sigaw nitong naghahalo ang takot at sakit. Kasabay ang maingay na pagngasap at pagnguya na tanging malaking aso lang ang nakakagawa. Manang-mana talaga sa'yo ang anak mo. Ganado pag kumakain ng maingay. Kunwaring nagre-reklamong wika ni Caridad kay Isay. Isang mabilis na tulak ang ginawa ni Isay sa ina na ikinatumba nito bago tumakbo ang ginang ng mabilis. Makatulak ka naman! Nanay mo pa rin ako, punyeta ka! Habol nito sa tumatawang ginang. Pakalat na ang liwanag sa madilim na kalangitan nang bitawan ni Isay si Ara sa mahigpit na yakap na sinigundahan ni Caridad ng matagal na halik sa noo. Nang bitiwan naman ito ng abuelita, ay saglit itong nagpasalit-salit ng tingin sa dalawang babaeng paborito niya. Nag-iwan ng tipid ng ngiti bago tumalikod at nag-umpisang lumakad. Saglit luminga bago mabilis na nawala sa paningin ng dalawang babaeng kodayon. Huwag ka mag-alala, kakayanin ni Ara ang lahat. Lumaki siya sa piling ng mga mapagmahal na magulang, nakasama sa matitinong mga kaibigan.
at binigyan ng virgin na boyfriend. Masamang tingin ang pinukol ni Isay sa ina. Oh, kanina lang cool ka ah. Masyado kang seryoso, tatanda ka niyan. Naiiling na tinuon ni Isay ang mata sa pinaglahuan ng anak. Tuwing nalalagay ang kaisipan niya sa bingit ng tama at mali, tuwing nagiging manipis ang pisi ng katinuan niya, maaalala niya lagi kung saan siya nagmula, lumaki at natuto. Sapat na iyon upang magpatuloy siya, upang hindi lumukso ang puso niyang nasa tamang lugar. Nilingon ni Caridad si Isay na hindi tumutugon. Nang lalabong mga mata ng batang ginang ang nasilip ni Caridad, gawa ng mga namumuong luha. Napabuntong hininga ito at tumalikod. Hindi mababaliw si Ara, sigurado yan. Pwera na lang kung magbo-bolster ako. Wika na matanda na agad na nakbo bilang pag-iwas sa ginang. Napasabunot si Isay sa sariling ulo. Mukhang siya ang matutuluyan sa pagbitaw sa katinuan dahil sa may sapak na pag-iisip ng ina. Sa gitna ng pagbibiro ni Caridad, lihim pa rin siyang nag-aalala. May ugali si Ara na nilalaro ang pagkain. Naaalala pa niyang may gawi itong inuunti-unti ang nakukurso na dahang tsokolate o minatamis noon. Paano kung nadala niya ang ugaling iyon sa pagiging kudayon? Bahagya siyang nailing sa 2 aswang na minarkahan nito na siyang isa sa mga dahilan ng desisyong paglalagalag ng kanyang apo. Sana lang ay magaling silang magtago at mabibilis tumakbo dahil nararamdaman niyang hihilingin ng 2 iyon ang mabilisang kamatayan kaysa sa mahabang habulan na ang apo niyang si Ara Luna ang taya. Magandang araw, ako po si Aling Maria at welcome ulit sa ating Shout Out! Pasensya na po, medyo paus na ako ngayon. Ayan, umpisa na natin. Unang-una sa ating listahan ay si Michelle Montoya. Belated happy birthday sa'yo, ma'am. Shoutout din kay Ma'am Emma at kay Billy Swift Braga. Meron palang special na message si Sir Billy. Ito po yun. Pa-shoutout po sa love kong si Emma Sensei. Pakisabi po, pakatatag siya sa kabilang ibayo. Naghihintay lang ako sa aming pagtatagpo. Sa ngayon, makukontento na ako sa Messenger at sa mga panaginip. 14344. Salamat, Aling Maria. Sana all. Grabe kayong dalawa. Nakakaingit kayo. Moving on. Shout out po sa inyo, Nathan Guerrero, si Miss Beng, Maylin TV, Maricel Infante, Cecil A, Melanie Paison, Jean DC, Ralph Puno, Sheng Ebo, kay Ma'am Aubrey Delgado, kay Ma'am Nick ng kwentong nakakakilabot, na high school pa lang daw siya ay nakikinig na daw siya sa akin, kaya magulo ang buhay niya. Shoutout sa'yo, Ma'am Nick. At kay Miss D, nasanggol pa lang daw siya ay nakikinig na sa akin. Walang yan naman. Shoutout sa'yo, Miss D. Shoutout din kay Ma'am Janice, kay Sir Manoy, kay Miss Timmy, kay Dens Densyo, kay Mirna Boho, kay Ma'am Mariam Mod, kay Boss Ino, maraming salamat kay Maria Teresa Galima, kay Sherwin SFG Dark Vengers, hi sir, kay Ikatlo Gaming, kay Harold Balt, kay Dave Corpus at sa kanyang magandang asawang si Ma'am Eileen Aluan. Shoutout po sa inyong dalawa. Shoutout din kay Troll Gaming, kay Sir George Montoya, kay Terra Sacrifice,
special ako. Una in Life, Arman Season, Leonard Manalo. Shoutout din kay Celis Lee, kay Sir Jose Jr. Melitante, Jet Perry, EJJ, Bevi Lagon, Marie Chris De Leon, Pinky Tabanaw, kay Nurse P, Rason Yao, Diesel Works, hi say Diesel, Nimpa Rosado, Marie Christine, Denise Oliveros, Camille Vicente, Yani Tales Official, shoutout din kay Ma'am Rowena Rubianes, Genesis Dioneda, Tiger Che, Denmar Linaw, Nikki Adona, Maria de la Cruz, Butterfly Kuwait, Beth Lisa, Myra Santiago, Lisa Asim, Maribel Balasa, Hazelin Bautista, Jayan, James Beltran, Timmy Almohen, Joseph Arsola, Joanna Lisa Pahota, Maricel Balasa, May Arguelles, Eric Castellan, E-Gaze 1120, Marshalo, Nimpa Rosado, Rosana Adi, Miss Shaggy, Grace Ann Redondo, Maria P. Alvarez, Jocelyn Romano, Jamie Kim Kasapaw, at kay Kadi Aba. Ayun, sa ngayon yun lang po muna yung shoutout natin sa araw na ito. At yung mga susunod na shoutout ulit sa isang mahabang series ulit ni Ara, magkakaroon po to ng book 2. Nice, may pa book 2 siya. Ayun po. Ayun, sana makita ko pa rin kayo doon at sana mapakinggan nyo pa rin. Nga pala, kailangan ko lang talagang sabihin, hindi ho ako professional sa larangan ng pagsasalaysay at sa pagsusulat. Kailangan ko lang talagang sabihin to kasi basta yun. Kaya malaking bagay sa akin na kahit ganito ako, may nakikinig at may nagko-comment na nagugustuhan nila lahat ng akda ko. Hindi ko ho kakasawaang ihingi sa inyo ng tawad at ng pasensya yung mga maiingay sa background at saka sa sa madalas na pagkakamali ko, at saka hindi ko rin kakasawaang ipagpasalamat lagi yung mga suporta nyo. Malaking bagay sa akin yun. Kaya maraming salamat po sa suporta ang binibigay nyo sa akin. Sa ngayon, yun lang po muna. Pasensya na, marami akong daldal. Ayun, ingat po sa ating lahat. Kumain po tayo ng masusustansyang pagkain, uminom ng vitamins, at huwag kakalimutang magdasal. Yun lang po. Muli, ako po si Aling Maria. Maraming salamat po. At kita-kita po tayo sa susunod na lapag ko. Ingat po sa lahat. God bless.